So mga tol, matapos po tayong bigyan ng magandang labang kahapon ni Naoya Inoue at Ramon Cardenas na ginanap sa T-Mobile Arena Las Vegas, na-shock nga po ang buong mundo mga tol nang bumagsak si Inoue sa round 2 sa isang lepok ni Cardenas. Pero bumalik naman po ng malakas si Inoue at pinabagsak din si Cardenas sa round 7 at tuluyan ng hininto po ng referee ang laban sa round 8. Maraming nga po ang natuwa sa laban na yan dahil sinave daw ni Inoue versus Cardenas ang 5 de Mayo. Sinabi nga po yan ni De La Hoya mga tol at Timothy Bradley. Paano ba naman mga tol yung mga nakalipas na araw na laban nila Ryan Garcia, Devin Haney, Teofimo Lopez at Canelo Alvarez? Boring ang naging mga laban, kaya sinave ni Inoue versus Cardenas ang 5 de Mayo. Samahan pa dyan mga tol ang co-main event sa pagitan ni WBO Featherweight World Champion Rafael Espinosa versus Edward Vasquez, kung saan tinapos naman po ni Espinosa si Vasquez sa loob ng round 7, kaya sulit na sulit po ang laban na yan. Nag-post nga din po ang Top Rank na Fighter of the Year daw ang laban ng Inoue versus Cardenas, pero dahil bumagsak muli si Inoue sa isang lepok, pangalawang beses na po yan naranasan ni Inoue. Una kay Luis Nery at ngayon naman dito kay Cardenas. Nagbabala ngayon si Timothy Bradley kay Inoue sa binabalak ni Inoue na pag-akyat sa 126 pounds or featherweight division. Wika po ni Bradley mga tol, marami daw layon sa 126 pounds. Maliit na tao nga lang daw itong si Inoue na nagmula sa mababang division. Pero napakagaling naman daw ng pinakita ni Inoue. Fantastic daw at sobrang ganda ng pagtatapos sa round 8. Walang duda na mabangis daw talaga si Inoue. Pero yun nga mga tol, kung balak daw ni Inoue na umakyat ng 126 pounds, marami daw lions doon. Mapapa-challenge daw si Inoue. Speaking of 126 pounds mga tol, sinabi po ni Inoue sa post-fight press conference nang tanungin si Inoue kung aakyat daw ba siya ng 126 pounds. Sagot ni Inoue mga tol, hanggat kaya umano niya kunin ang 122 pounds, magi-stay daw siya sa 122 pounds. As long as I can make weight at this division, I would stay in this division. So ibig sabihin mga tol, mukhang wala pa talagang balak na umakyat si Inoue sa 126 pounds. Pero kung matatandaan mga tol, sinabi na nga po ng kampo ni Inoue dati yung plano nila. Pagkatapos talunin ni Inoue si Cardenas, isusunod daw nito si Akhmadaliev sa September. Pagkatapos, diyan na daw aakyat ng 126 pounds si Inoue para harapin ang WBA Featherweight World Champion na si Nick Bull. At kapag tinalo daw itong si Nick Bull, muli daw bababa ng 122 pounds si Inoue para harapin naman si Junto Nakatani. So ibig sabihin mga tol, nasa plano na nila na aakyat si Inoue sa 126 pounds sa December. Pero mukhang nagbago po ang isip ni Inoue. Hindi kaya dahil sa pagkakabagsak niya dito kay Cardenas, kaya napapaisip siya ngayon na hindi na muna aakyat ng dibisyon. So ano sa tingin nyo mga tol? Subalit ang pinakamagandang balita naman dyan mga tol, tuloy na po ang plano ni Inoue na labanan si 3 Division World Champion Japanese Junto Nakatani. Sinabi po kasi ni Hideyoki Iwashi mga tol, plano daw nilang labanan si Nakatani sa susunod na taon sa buwan daw ng May. Maybe next May, next year. 2026. Sa ibang balita naman mga tol, sunod-sunod nga po ang banat ni former 3 Division World Champion General Casimero kay Naoya Inoue. May panibago na naman kasi itong banat. Sa post po ni Casimero, pinakita nito ang picture niya na maskulado at sinabi ni Casimero mga tol, yan daw yung katawan niya na kinakatakutan ni Inoue. Diyan daw umatras si Inoue sa kanya. Dagdag pa ni Casimero mga tol, tinumba lang daw si Inoue sa round 2 ng isang boksingerong hindi kilala. Kung siya daw ang makatama, wala na. Finish na daw itong si Inoue sa kanya. Kaya din daw ayaw lumaban sa kanya ni Inoue dahil may pamatay din daw siyang left hook. Napamadar-padar pa nga po si Casimero mga tol sa referee. Ito po yung pagkakasabi ni Casimero sa salitang Bisaya. Why ayo ni mo rep oy, ganina nga tumba si Inoue. Wala nimo ugdangan. Karon nga wala na tumba ang kontra, gipaundang nimo. Mother father.